Official lang pumirma si Luka ng $165 million na contract extension sa Lakers na alam ba ni Lebron yan? Magkakaroon si Luka ng 49 to 57 million na contract extension na sa technicality, 2 taon lang talaga yung napirmahan ni Luka dahil sa official contract, meron pa talaga siya natitira. 1 player option at 1 guaranteed para sa 2026. Ito yung napirmahan niya dati sa Dallas. Yung napirmahan niya ngayon, next year pa talaga magte-take effect. Base pa kay Luka, hindi na siya makapag-intay na makapaglaro ulit at makabalik ng finals. Kaya 3 taon ang pinirmahan niya ay para maibigay din sa kanya yung kontratang hindi naibigay ng Dallas ang Supermax contract. Magiging eligible kasi si Luka ng 2028. May mundo pa niyan. Hanggang 2028 ang kontrata ni Luka na pinirmahan ngayon. Sa time din na to, nasa $417 million ang pwedeng ibigay kay Luka na kontrata sa loob ng 5 taon. Kahit bawasan pa ng 1 taon yon, gawing 3 or 4, papatak pa rin si Luka ng nasa $70 to $80 million per year. 10 years in service na kasi si Luka, kaya automatic na siya sa 35% increase. Buti pa sa kanila, dito sa Pinas 15 years in service na, pang-ambers lang ang bigay. Tatama din ang kontratang pinirmahan ngayon ni Luka sa mga player gaya ni Nikola Jokic na magiging free agent, kasama dun si Giannis, si Anthony Edwards at kahit sinong young player ang may expire sa kontrata sa 2028. So based din sa lineup ngayon ng LA, by 2028 na may mundo pa naman, ang matitirang player doon si Luka, si Bando, Dalton at si Bronny James. Ang tatag, panis. Depende na lang kung si Bando at si Dalton masama sa trade bago dumating ang taon na yon. Merong sapat na cap space, hindi salary cap sa panahon na to ang Lakers. Dahil malaki ang kontrata ni Luka, kahit sakupin niya yung malaking part, wala na yung kontrata ni Lebron doon. Matagal pa yon, nasa 2 years, pero laging 2 taon or higit pa ang planning ng mga teams. Bago pumasok din ang 2028, kailangan makakuha ng player ng Lakers by 2027 season na i-retain nila na pang long term. Hanggat hindi tinatanggal ng NBA at Player Association yung restriction sa tax apron, mahihirapan sila makabuo ng contender na team para laging pachamba yung mangyayari. Kung sino ang kukunin nilang player galing buyout or kaya minimum contract player tuwing free agency. Halos ganun kasi ang nangyari ngayon or sa nakaraang mga taon sa Lakers. Ang isang player pa na kailangan nilang ma-retain si Austin Reeves na tumanggi sa contract extension na binigay ng LA sa kanya. Tinanggihan niya yung $90 million sa loob ng 4 na taon dahil yun lang ang pwedeng max na ibigay ng Lakers dito kay Reeves base sa collective bargain agreement. Nasa $22 million per year ang pwedeng makuha ni Reeves kung pumirma siya. Ang pwede niya pang makuha next year, papatak ng $40 million per year. Dahil nakapirma na si Luka, mahihirapan siyang makuha yung $40 million sa Lakers. Ang dahilan kasi nun kung bakit lumaki ang kontratang posible makuha ni Reeves dahil nung time ni CJ McCollum bilang president ng Basketball Association, nag-implement siya ng new normal. Kasabay kasing in-implement ang tax apron restriction na naghugas kamay na nga si McCollum, naglagay pa doon na ang isang player na hindi eligible sa max contract basta matapos ang kanyang rookie contract ay pwedeng makakuha ng 25%. Ito yung hinahabol ni Kuminga ngayon na in-implement dati ni CJ McCollum para mapigilan ng isang team na makapagbuo ng super team na dadaanin nila sa contract. Kaya may mga player ngayon na kahit hindi all-star, merong kontrata na at least $30 million per year. Kasabay ng report na pwede makakuha si Reeves ng at least $40 million per year or kahit umalis siya ng Lakers at lumipat ng iba, walang team ang magbibigay sa kanya ng ganong kalaking kontrata. Pero meron kasing mahahabol doon si Austin Reeves. Sa isang role player, malaki kasi ang $246 million sa 5 taon kahit pa ibabayo ng $183 million sa 4 na taon. Sa rule kasi na inaprobahan ni CJ McCollum, pwede makakuha ang player na gaya ni Reeves na tapos na ang rookie contract at papasok na ng unrestricted ng 25% ng salary cap ng isang team. So hindi yon ang hinihingi ni Reeves na contract kundi yun ang nasa rule. Imbes na $23 million na max contract ang makuha ni Reeves ngayong taon, pwede niyang ilapit yun ng $30 million pataas. Hindi naman talaga $40 million ang pwede niyang hingin. Pwede lang siyang maglagay sa gitna. Malaki ang pwede maging discussion ng agent pati na rin ni Reeves sa ibang mga team at gaya na rin sa LA. Kaysa 25%, pwedeng ibaba kasi ni Reeves yun ng 20 or 23%. Malaki pa rin.
Kaya nga si Kuminga matigas ang muka, humihingi ng malaki dahil yun ang nasa rule. Kapag ang isang player hindi magiging eligible ng max contract, pwede siyang makipag-discuss hanggang 25% dahil katumbas yun ng salary cap na nasa $38 million ngayong taon. Kung nasa 186 to 200 million sa loob ng 4 hanggang 5 taon ang pwedeng ibigay kay Reeves next season na base yun sa rule, kahit ibaba yun ni Reeves ng 150 hanggang 160 sa loob ng 4 na taon, malaki pa rin. Kahit gawin pa ni Reeves na ibaba ng 180 sa loob ng 5 taon, malaking kontrata pa rin yun. Pero hindi yun ang max na pwedeng makuha ni Reeves. Dahil ang sinabi nga niya kaya niya hindi tinanggap yung kontrata ngayon taon, financial decision para sa kanya. Yung 90 million, yun lang kasi ang pwedeng ibigay kay Reeves na max dahil yun ang nasa rule. Para sa isang role player din na gaya niya. Pero dahil nga may rule na pwede siyang makakuha ng mas malaki, at least $30 million ang pwede niya makuha katulad ni na Jalen Johnson, Jalen Suggs, RJ Barrett, Emmanuel Quickley at iba pang mga role player din na halos katulad ni Reeves. Dahil ganun ang value ni Reeves sa market. Ang pinagkaiba nga lang ng mga player na nabanggit ko kanina, mas bata sila ng nasa 2 hanggang 3 taon dito kay Austin Reeves.